Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leonardo, Nards for short. Nais kong magbahagi sa inyong channel ng kwentong karanasan nung minsang may nililigawan akong dalaga sa karatig lugar kung saan naninirahan ang lolo ko. Taong 1998 nang mangyari ito. Dahil sa may kalayuan ng bahay ng dalagang nililigawan ko mula sa baryo namin. Kaya naman napagpasyahan naming dalawa ng kaibigan kong gumala sa baryo kung saan naninirahan ang lolo ko. Doon muna kami matutulog sa bahay ni Lolo Imong ng mga 1 linggo. Mula kasi sa bahay ni Lolo Imong ay mga nasa 10 bahay lamang ang agwat ng tahanan ng dalagang liligawan ko noon. Kaya't pabor na pabor yun. Tsaka, kilala naman ng abuelo ko ang kaibigan kong si Albert. Ayos lamang sa kanyang isama ko si Albert sa bahay niya. Pero syempre, Sir Seth, dahil sa probinsya at medyo liblib pa ang baryo ng mga panahong yun, normal lang na may kalayuan ng mga magkakapitbahay. Bago ako makarating sa bahay ng dalaga, may tatawirin muna akong maliit na sapat, walang kabayan. Mga ilang minuto din siguro ang lalakarin ko bago marating ang kabayan pagtawid sa maliit na sapa na yon. Isa pa sa mga dahilan kung bakit doon muna kami ng 1 linggo sa bahay ni Lolo, yun ay dahil may sakit si Lolo Imong at aalis ang tiyuhin kong si Tio Cardo. May trabaho itong pupuntahan at mahigit 1 linggo ring mawawala. Kaya tamang-tama lang din ang ginawa namin ni Albert. Kayo na muna yung bahala kay tatay dito May mga pagkain naman akong iniwan dyan. Bilin pa sa amin ni Tio Cardo. Nga pala, kung sakali mang biglang sumpungin si tatay ng alta presyon, pumunta lang kayo kay Aling Linda. Ibinilin ko na kay Aling Linda nakaraan pa na kapag sinumpong si tatay dalhin na sa pagamutan. Sila lang kasi ang may tricycle dito sa atin kaya sa kanila kayo humingi ng tulong para madala si tatay sa pagamutan kaagad Oo, Tiyong. Huwag ka mag-alala. Tatandaan po namin yung bilin mo. Matapos ngang ibilin sa amin ni Tio Cardo ang mga dapat gawin, umalis na siya. Sa unang gabing pagtulog namin sa bahay ni Lolo Imong, may kakaiba na kaagad. Hindi ko alam pero parang may kung anong hayop ang nagpabalik-balik sa bakuran ng bahay. Naririnig ko si Lolo Imong na panay ang paggubo niya sa kabilang silid. Nang balingan ko naman si Albert na nasa kabilang higaan. Mahimbing ang tulog niya. Lolo, ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Nang makalabas ako ng silid at kinatok ang pintuan ng kwarto niya. Ayos lamang umano siya, sabi niya. Magpahinga na muna ako. Dahil sa nag-aalala ako kay Lolo Imong ng gabing yon kaya't mas pinili ko na lamang ang matulog sa labas ng silid niya. May mahabang upuan naman doon. Doon na ako naiga at pinakiramdaman ng abuelo ko kung sige pa rin siya sa pag-ubo. Makaraan ng ilang minuto ay tumigil naman na siya sa pag-ubo nun. Hindi ko na rin narinig ang mga yabag ng hayop sa labas ng bahay hanggang sa makatulog na ako. Kinabukasan ay nagpaalam kami ni Albert kay Lolo. Napupunta lamang kami sa bahay ni Madel, yung babaeng nililigawan ko. Saglit lang kami dun, Lo. Uuwi din po kami kaagad. Tumango si Lolo Imong. Sinabihan niya akong huwag magmadaling umuwi dahil wala naman daw kaming gagawin sa araw na yon. Bago ako umalis, binilinan ko siyang huwag masyadong magkikikilos at baka mapano siya. Hindi pa siya gaano magaling kaya't mag-iingat siya palagi. Na kung may bubuhatin man siyang mabigat, ako na lang mamaya ang magbubuhat pag-uwi namin ni Albert. Napapailing na natatawa na lamang ang lolo ko at sinabi niyang parehong-pareho umano talaga kami ni Tio Cardo. Kung ituring siya parang bata. Kaya niya naman ang magkikikilos at malakas pa sa kalabaw ang katawan niya. Kaya't huwag na raw namin siyang alalahanin pa. Sige na.
Umalis na kayo't baka magbago pa yung isip ko at hindi ko na payagang umalis dyan. Makaraan ng mahabang oras, pagbalik namin sa bahay, nadatnan ko si Lolo Imong na nagsisibak ng kahoy. Nilapitan ko siya at sinabihang ako na lang ang magsisibak nun. Si Lolo talaga napakakulit. Ganun na yata talaga kapag tumatanda na yung tao, no? Kung ano-ano yung mga bagay na pinagbabawal yun pa yung gagawin. Hayaan mo na, tol. Intindihin mo na lang si Lolo. Ganyan na talaga mga matatanda. Darating din naman tayo sa ganyang edad Isa ka pa. Hakutin mo na nga yung mga nasibak ni Lolo na panggatong. Nang malapit ng lamunin ng takip silim ang buong kapaligiran, hindi pa rin ako tapos sa pagsisibak ng panggatong nun. Si Albert naman ang tagahakot at inilagay sa silong ng bahay. Maya-maya pa, napansin kong padaan-daan sa bakuran ng bahay si Norman. Kaibigan ito ni Victor. Karibal ko sa panliligaw kay Madel. Noong una, hinayaan ko lamang ito sa pag-aakalang nagawi lang o kaya ay may pinuntahan lang. Pero lumipas na lamang ang ilang minuto. Pabalik-balik pa rin yon, na para bang may hinahanap. Dahil sa hindi na ako makatiis pa ay sandali kong binitawan ng itak. Naglakad ng papalapit kay Norman kung saan siya nakatayo. Bago pa man ako makalapit sa kanya, ganun na lang ang gulat ko nang bigla akong tawagin ni Lolo at pinapabalik. Napapakamot na lamang ako sa ulo at naglakad na ron. Ikaw talagang bata ka. Balak mo pang takasan yung pinapagawa ko sa'yo, ha? Tapusin mo na yan para makapagpahinga ka at makapasok na sa loob ng bahay. Hindi na ako nag-abala pang mga tuwiran. Sinunod ko na lamang ang pinag-uutos ni Lolo. Dahil sa naging abala na muli ako sa ginagawa, hindi ko na binigyan o pinagtuunan ng pansin si Norman. Ni hindi ko na ito tinapunan ng tingin kung nasa gilid pa ba siya ng bakuran. Kinagabihan noon ay hindi na naman ako masyadong nakatulog. Nakakarinig ako ng pagbugso-bugsong pagkampas ng malalakas na hangin sa bubungan ng bahay na para bang nagmula yun sa malalaking pakpak. Maliban sa mayat-mayang pagpagaspas ng mga pakpak ay wala naman na akong narinig pang kahit ano. Nakailang beses pa akong nagpabaling-baling sa higaan pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Pagsapit ng madaling araw, doon pa lamang ako nakatulog ng maayos. Lumipas sa mga araw ng pamamalagi ko sa bahay ni Lolo Imong, mas lalo pa kaming naging malapit ni Madel. Mas malapit na kasi ako sa bahay ng dalaga kaya't halos araw-araw akong bumibisita sa kanya. Noong mga sandaling yun wala nang paglagyan ng sayang nararamdaman ko. Sa isip-isip ko, konting pagtitiis na lamang, mapapasagot ko na yung dalaga. Ramdam ko rin, Sir Seth, na may pagtingin sa akin si Madel. Kaya lang medyo nagpapakipot pa siya ng bahagya. Pero ayos lang, handa naman ako maghintay kung kailan niya ako balak sagutin. Ang lahat ng kasiyahang nararamdaman ko, hindi ko alam, Sir Seth, na meron palang kaakibat na panganib nun. Umabot na ito sa puntong pinagbantaan na ni Victor ang buhay ko. Lalo na nung malaman niyang inaraw-araw ko nang pinupuntahan sa bahay si Madel noon. Nga pala, Sir Seth, itong si Victor, taga-Karatig sitio lamang din. Sa pagkakaalam ko ay bagong salta siya sa sityong tinitirahan kasamang pamilya niya. Kasabayan ko siya sa panliligaw kay Madel pero sa palagay ko wala namang gusto si Madel sa lalaking yon. Halos ayaw nga nitong kausapin si Victor sa tuwing natataong sabay kaming dumarating sa bahay ng dalaga. Kaya naman siguro ganun ang galit sa akin ni Victor na umabot nga sa puntong pinagbantaan ako. Sinabi pa ni Victor sa akin na kung hindi ko daw titigilan at layuan ang dalaga, may mangyayaring hindi maganda sa akin. Kaya't hanggat maaga pa at hindi pa siya napuno ay layuan ko na umano ang dalaga nun. Dahil sa dating lugar na kinalakihan niya, lahat ng gugustuhin niya ay makukuha niya at
Ayaw na ayaw niya ng may kahati o kaagaw. Lalo na sa dalagang minamahal niya noon. Direktang sinabi ko sa kanyang kahit kailan na hinding-hindi siya magugustuhan ng dalaga at lalong-lalo namang hindi siya matatanggap ng pamilya ni Madel noon. Kaya't huwag siyang mangarap ng gising. Kako, manhid ba siya? Hindi niya ba napapansin na ni isa sa mga kapatid ni Madel ay walang gustong kumausap sa kanya noon? Maging ang dalaga man ay ayaw siyang kausapin. Maliban kasi sa pagiging mahangin niya ay ipinagyayabang niya pa sa harapan ng mga magulang ni Madel kung gaano karangya ang pamilyang kinabibilangan niya at lahat ng nanaisin nakukuha umano niya sa kahit na anumang paraan. Pero ayun nga, sa punto naman o sa point ni Madel ay hindi pa yamanan ng labanan. Hindi mo alam yung kaya kong gawin ha, kaya huwag kang hambog. Baka magulat ka na lang isang umaga. Nakabulagta ka lang dyan sa kinatatayuan mo. Singhal ni Victor na paulit-ulit pang umalingaw-ngaw sa tenga ko ang mga katagang yon. Aaminin ko, nakaramdam ako ng takot matapos yung sabihin ni Victor. Kaya lang wala na eh. Napasubo na ako, kaya't paninindigan ko na lang ang pagtatapang-tapangan ko sa harapan niya. Isang beses nun, mga pasado 5:00 ng hapon, naganda ako ng pulutang kinilaw na isda talak. Wow, sarap naman yan tol. Mag-iinuman ba tayo ngayon? Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? E di sana, kinatay ko na yung manok na alaga ni Lolo para may panghimagas tayo. Mamaya pagkatapos mag-inom, magtitinola ako. Sira, dadalhin ko to sa bahay ni Madel. Papatikimin ko ng masarap na pulutan yung magiging binan kong si Mang Dadoy para kumbinsin niya na yung anak niyang sagutin ako. Walang hiya. Kala ko pa naman dito tayo mag-iinuman eh. Loko ka talaga. Teka, nakapagpaalam ka na ba kay Lolo Imong na matatagalan tayo sa bahay ni Madel? Baka mamaya magulat ka na lang sinundukan na ni Lolo tapos may dalang pamalo. E di napahiya ka pa. Alam mo namang may pagkaulyanin na yung lolo mo eh. Alam mo Albert, yung mabuti pa. Tulungan mo na lang ako dito. Ayusin mo to para makaalis na tayo bago magdilim. Para mahaba-haba yung oras ng kwentuhan namin ni Madel. Ikaw yung humarap sa tatay makipag-inuman ka para masolo ko yung dalaga at hindi palaging nakabantay yung tatay niyan. Ano? Ba't talagang pinanindigan mo yung pagiging chaperon ko Huwag ka na magreklamo pa dyan. Hayaan mo't ihahanap kita ng dalaga dito sa baryo para may pagkakaabalahan ka na rin. Hindi yung palagi ka rin nakabuntot sa akin para kang tatay ni Madel. Tinulungan niya na nga akong maganda ng kilawing isda noon. Nang matapos na ay nagpaalam na ako kay Lolo Imong. Lo, mga 9:00 po, uuwi na rin kami ni Albert. Mauna na lang po kayong kumain ng hapunan at magpahinga. Sige. Mag-iingat kayo't umuwi rin kaagad pagkatapos niyo makipag-inuman. Bitbit ang alak at pulutan. Pumunta na kami sa bahay ni Madel. Hindi kalaunan nga ay narating na namin ang bahay ng dalaga. Magiliw naman kaming pinatuloy ng ama ni Madel at tinawag ang dalaga noon. Makaraan naman ng ilang beses na pagtawag ni Mang Dadoy, lumabas na ng silid ang dalaga. Muli ay hindi ko mapigilan ang sariling mamangha sa dalaga nang makita ko siyang naglalakad papalapit. Sobrang ganda niya. Sakto lang yung hubog ng katawan na binagayan pa ng malapor sila ng balat. Hindi ko tuloy masisi si Victor kung bakit malakas ang tama niya sa dalaga. Maging ako man ay nakahanda ako makipagbardagulan, huwag lang maagaw sa akin si Madel noon. Paglapit ng dalaga, kiming-nginitian ko siya at kinamusta. Humingos naman ang dalaga at sinabihan akong kakakita lamang umano namin kahapon tapos ngayon, nasa bahay na naman nila ako. Bahagyang lumungkot ang mukha ko at tinanong ang dalaga kung nanawa na ba siya sa pagmumukha ko noon. Ayaw mo na bang pumunta ako dito sa bahay niyo? Tumawa ang dalaga at sinabihan akong nagbibiro lamang umano siya. Kahit na oras-oras pa umano ko pumunta, ayos lang. Siyempre, kinilig ako noon. Ang ibig sabihin lang kasi noon ay may pag-asa talaga akong mapasagot ang dalaga.
Nung tawagin na ako ni Mang Dadoy at sinabihang maupo na raw ako at mag-umpisa na kaming mag-inuman, sinenyasan ko si Albert at sinabihang siya na ang bahala kay Mang Dadoy. Alam niya na ang gagawin para makaskor ako kay Madel sa gabing yon. Utuin niya ang matanda para magkaroon kami ng oras na makapag-usap ng masinsinan ni Madel. Tumango si Albert. Sumenyas pabalik. Sa pagdaan ng mga oras ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong masolo ang dalaga. Kaya naman nakisali na lamang ako sa inuman. Na mga bandang 8:00 na ng gabi ay merong dumating sa bahay ni Mang Dadoy. Nagulat ako nang marinig kong pamilyar na boses na yon. Nagkatinginan kami ni Albert. Siguro, nabosesan niya rin kung sino ang nasa labas ng bahay. Nako, boses yun ang karibal mo sabi ni Albert. Saglit na iniwan kami ni Mang Dadoy at hinarap ang mga panauhing nasa labas. Tumayo na rin kami ni Albert at sumunod sa matanda. Pagsilip na namin sa pintuan, tama ang hinala namin. Si Victor ang nasa labas ng bahay. May bitbit na bulaklak. Mukhang aakyat ng ligaw kay Madel. Yung taong to, alam niyang nililigawan ko si Madel at wala naman siyang pag-asa. Sige pa rin yung pagpunta dito. Tigas din ang mukha. Napatanong si Madel ng mataray kay Victor kung bakit siya naparoon sa bahay. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi yun ng dalaga o maaawa ako sa naging reaksyon ni Victor. Nakita ko kasing hilaw siyang ngumitit, sandaling namutla ang pagmumukha niya. Magsasalita pa sana si Victor pero agarang nagsalita ang dalaga ng, "Pasensya ka na, Victor. Pero hindi ka pa man nag-uumpisang manligaw sa akin noon. Sinabihan na kitang wala kang maaasahan sa akin. Ayaw kitang paasahin. Hindi kita gusto noon pa man. Kaya sana, itigil mo ng ginagawa mo." Sandaling tinakasan ng dugong lalaki dahil sa pagkaputla noon. Parang hindi niya inaasahan ng diretsahang sinabi ng dalaga. Nung medyo nakabawi na ito ay pinasadahan ako ng sulyap. Sinamaan ng tingin. Bagamat kinakabahan ay hindi ako nagpahalata. Kunwari, sarkastik kong ginitian ko si Victor. Sa isip-isip ko pa, ako ang naggugi kaya tumigil-tigil siya sa kahibangan niya. Walang imik na umalis ang binata, Sir Seth. Pero bago siya tuluyang makalayo, ay muli siyang lumingon sa direksyon namin at masama nang nakatingin. Bumalik na kami sa lamesa at ipinagpatuloy ng pag-iinuman. Alam niyo ba kung bakit hindi ko gusto yung taong yon? Kapag nakikita ko talagang kumukulo na yung dugo ko't nanginginig Panimulang wika ni Mang Dadoy sa amin. At halatang may tama na ng alak. Bakit naman Tanong ko. Anak nang, magmula nang dumating sa Karatig Sitio yung taong yan may chismis. May mga kung ano-anong nangyayari doon. Kahit nga dito sa lugar natin may mga naririnig din akong huni ng kung mga ibon sa gabi. Ang sabi pa nga ng kumpare ko, usap-usapan yan sa Karatig Sitio yung taong yan. Si Victor. Aswang. Kaya hindi talaga ako magtataka. Aswang Mang Dadoy. Paanong naging aswang yung taong yon? Pipikit-pikit pang sinabi sa amin ni Mang Dadoy na may nakakita daw kay Victor isang gabi sa paanan ng gubat. May kinakain daw ito na kung ano. Nang tingnan ito ng nakakita sa kanya, sariwang karne umano yon at nanlilimahid pa umano sa dugo ang katawan ni Victor. Siguradong sigurado umano ang nakakita na totoo ang mga sinasabi nito. At magmula nga noon ay kumalat na dito sa sitio kung saan naninirahan si Victor na isa siyang aswang. Siya ang pumapatay sa mga alagang hayop na mga kasityo niya. Hindi ko alam kung dala lang ba ng kalasingan ni Mang Dadoy. Kaya niya nasabing aswang ang karibal kong nanligaw sa anak niya. O baka naman totoo, di ba? Pero ako duda nun. Nung bago kasi kami punta sa bahay ni Lolo Imong may naririnig na akong haka-haka patungkol sa aswang sa Karatig Sitio. Hindi ko naman kasi alam na
Karibal ko pala yung isa sa mga taga-sityo doon. Pinagsabihan pa nga umano ni Mang Dadoy si Madel na huwag na makipag-usap kay Victor. Naiwasan na ito. Mamaya kasi niya na ikakapahamak pa ng anak niya ang pakikipag-usap sa taong yon. Patuloy ang usapan namin. Hanggang sa, ayun nga, siguro nag-enjoy si Mang Dadoy dahil meron pa umano siyang 1 galon ng tuba doon. Dito na sumingit sa usapan si Madel. Pauwiin na daw kami dahil mag-aalas 10 na ng gabi noon. Tumango naman si Mang Dadoy at sinabihan kaming mag-ingat. Nagbiro pa ito sa amin na kung sakali mang hahabulin kami ng aswang, huwag kaming mag-atubiling tumakbo pabalik sa bahay niya para humingi ng tulong. Ipinaalala niya pang tungkol sa usap-usapan patungkol kay Victor. Baka mamaya daw abangan kami't aswangin nun. Naku, Mang Dadoy. Takot lang sa amin ni Victor. Nakikita mo tong malaking braso ko? Subukan lang tagang lumapit ni Victor na yun sa amin. Kahit isama niya pa yung alipores niya, pagsasapakin ko lang sila. Natatawang wika ni Albert na halatang may tama na rin siya ng alak nun. Sinaway ni Madel ang kaibigan ko at pinagsabihang itigil ng pagyayabang. Dahil hindi rin umano titigil ang kanyang ama sa payabangan. Gawa ng lasing na ito. Umuwi na daw kami at mag-ingat sa daan pa uwi nun. Makaraan ngang ilang minuto ay kapwa naglakad na kaming dalawa. Tanging flashlight lamang ang bitbit namin. Nung medyo makalayo na kami sa bahay ng dalaga, bigla na lamang kaming nakarinig ng mga sitsit. At sa hindi mawaring dahilan ay biglang nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok. Ikaw ba yun, Bert? Tanong ko. Nauuna kasi ako maglakad sa kanya dahil pasuray-suray na ito at mabagal na maglakad. Anong ako? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Tanong ni Albert. Sinabi ko sa kanyang narinig kong may sumitsit at wala naman akong ibang pwedeng paghinalaan kundi siya lang. Dadalawa lamang kaming naglalakad sa daan kaya wala akong ibang tatanungin kundi siya. Alam mo kung ako sa'yo, maglakad ka na lang at hindi yung kung ano-ano yung mga pinagsasasabi mo dyan. Magsasalita pa sana ako. Pero ganun na lang ang gulat ko nang biglang sumulpot sa harapan namin si Victor. Kahit na nakainom ako noon ay hinding-hindi ako maaaring magkamali. Siya yon. Si Victor yan, di ba? Tanong ni Albert. Oo, siya nga. Bakit ganyan yung itsura niya? Parang maligno. Yun ang kakaiba sa mukha ni Victor ng gabing yon. Nung una'y nagdalawang isip pa ako kung namamalikmata lamang ako pero nang makita din siya ni Albert sa ganong kaanyuan, nakumbinsi ako na merong mali nga sa kanya. Nanlilisik ang mga namumula niyang mata. Nagbaga pa yon nang maitapat ko sa kanya ang bitbit kong flashlight. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay mabilis na akong hinablot ni Albert at sumigaw siyang tumakbo na kami pabalik nun. Sa pagkataranta ko, dala na rin ng takot ay nabitiwan ko ang flashlight na hawak-hawak. Para kami mga palakang nangangapa at nagkukumahog na tumakbo pabalik sa bahay ng dalaga. Halos liparin ko na ang daan at wala akong pakialam kahit na maganda sugat-sugat man ang mga paa ko dahil sa bumabangga ang mga daliri ko sa nakausling bato nun. Ilang sandali pa, naririnig na namin ang mga huni. Mga huni na hindi pang karaniwan. Sigaw na ng sigaw ang kaibigan ko't humihingi ng tulong. Paulit-ulit niya pang tinatawag ang pangalan ni Mang Dadoy para humingi ng tulong dito. Makaraan naman ng ilang saglit at malapit na kami sa bahay ng dalaga. Nakita ko ang matandang nagmadali ng tumakbo palabas ng bahay bitbit ang itak. Sa nakikita ko, parang hindi man lang nalasing si Mang Dadoy base sa mga kinikilos niya. Bago pa man ako makalapit sa kanya, inihagis niya na sa akin ang itak nun. Kamuntikan pa ako matamaan. Nakaiwas kaagad ako bago pa man tumama sa pagmumukha ko yung itak na yon. Mang Dadoy naman!
Papatayin mo yata ako eh. Sorry. Ayun na! Ayun na yung aswang ko! Dali-daling winasiwas ni Mang Dadoy ang kanyang itak. Sa gulat ay hindi ko kaagad na ihanda ang sarili nun. At ayun nga, pag-atras ko, may natapakan akong nakausling bato. Dahilan para matumbakot sumalampak sa lupa. Nang tingnan ko ang nilalang, nakita kong papasugod na yun sa akin. Mabuti na lang at mabilis na lumapit sa akin ang kaibigan ko at agaran niya akong hinila palayo. Bago pa man nakalapit sa amin ang nilalang, nakatayo na ako at nakatakbo papasok ng bakuran. Ang lakas ng loob mong dito sa teritoryo ko, mambiktima, at talagang mga bisita ko pa ang pinagbalakan mo. Halika dito, magtutuos tayo. Bulyaw ni Mang Dadoy habang susuray-suray sa kinatatayuan. Humarap sa matanda ang nilalang at umatungal ng katakot-takot nun. Mas lalo naman akong kinabahan at baka mamaya bigla na lamang dambahan ng aswang si Mang Dadoy. Naloko na. Dapat pala hindi tayo tumakbo pabalik dito. Tingnan mo, lasing si Mang Dadoy. Baka mapano. Sira, kung hindi tayo tumakbo dito, baka nalapa na tayo niyan. Ginawa tayong hapunan. Tsaka wala tayong magagawa. Nandito na tayo eh. Hindi ko na hinintay pang magsalita ulit si Albert. Na makita kong dadamba na ng nilalang si Mang Dadoy, ay mabilis na akong lumapit sa matanda at walang habas na hinataw ng taga ang nilalang. Pero kahit na anong pagtaga ang gawin ko, parang may sakalabaw ang balat ng aswang na yon. Gawa ng hindi ko man lang siya masugat-sugatan sa katawan. Anak ng... Anong klase yan? Ba't hindi ko man lang masugatan yung balat mo? Kalabaw ka ba? Marahil ay nasaktan din ito sa ginagawa kong paghampas. Kahit kasi hindi ko nasusugatan, sinisiguro ko talagang sa bawat pagtama ng itak sa kung saan parte ng katawan ng nilalang ay lumalagabog yun na parang tambol. Kahit na umaatras ito ay patuloy ko pa rin iniaawang ang itak na yon. Nang sa ganun, oras na umatake na naman sa amin ay nakahanda na ako. Sinigawan ko si Mang Dadoy na bumalik na sa loob ng bahay at ako na ang bahala. Ibigay niya kay Albert ang itak na hawak-hawak niya at baka siya pang masugatan nun. Hindi! Ako ang papatay sa aswang na yan. Papatunayan ko dito sa baryo kung gaano ko katapang. Oras na mapatay ko yan, aba. Katatakutan na ako ng mga taga dito at respetuhin. Walang aluano ay narinig ko ang malakas na sigaw ni Madel at ng kanyang ina mula sa loob ng bahay nun. Pinapapasok nila si Mang Dadoy. Baka mapano pa umano ito. Tinawag din ni Madel ang pangalan ko at pinapapasok nila ako. Sinabihan ko si Albert na ipasok na sa loob ng bahay si Mang Dadoy. Pero makulit na matanda. Kahit na anong hatak ang gawin ni Albert sa matanda'y pilit na inaalalayan pabalik sa bahay, ay hindi ito nagpatinag. Sige pa rin ang paghahamon niya sa nilalang na labanan siya. Sinabi niya pang kung balat kalabaw ang nilalang, siya naman balat kabayo, kaya magtutuos umano sila. Ilang sandali pa ay nagulat na lamang ako nang makita kong ang mabilisang pagkilos ng nilalang na yon. Mukhang napikon yata yon. Pinuntire niya si Mang Dadoy. Dali-dali kong hinarangan ng matanda nun at nakaramdam na lamang ako ng sakit sa balikat ko. Albert, ipasok mo na si Mang Dadoy. Muling utos ko sa kaibigan ko. Pero hindi pa man nakahakbang ang dalawa pabalik ng bahay. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid nun. Humangil ng napakalakas si Victor bago yung tumakbo palayo. Nang tingnan ko kung sino ang bumaril sa nilalang, nakita ko ang panganay na kapatid ni Madel. May hawak na baril at mabilis na lumapit sa kinaroroonan namin. Sumunod naman ang dalawa pang kapatid niyang lalaki at inalam kung anong sitwasyon namin nun. Pinapasok muna kami sa loob ng bahay. Nilapatan ng pangunang lunas ang sugat ko sa balikat bago ko ikinuwento ang lahat-lahat.
Laking pasasalamat talaga namin noon, Sir Seth, na itong mga kapatid ni Madel. Kakababa pa lamang ng bundok. Buti na lang at nakarating sila sa tamang panahon at oras noon. Nang gabing yon ay pinuntahan ng tatlong kapatid ni Madel at ni Mang Dadoy ang bahay nila Victor. Kami naman ni Albert ay umuwi na rin sa bahay. Baka mag-alala na sa amin si Lolo Imong. Kinabukasan ay sinabi sa akin ni Madel na pagdating umano ng tatay niya at ng mga kapatid sa bahay ni Victor, wala nang binata. Iginigiit ng mga magulang nitong umalis na raw ang anak nila sa kinahapunan. Pero dahil naroroon si Mang Dadoy, pinatunayan niyang nagsisinungaling ang mga magulang ni Victor. Pumunta pa nga umano sa bahay nilang binata at umakyat ng ligaw kay Madel. Dahil sa wala naman sila makuhang ebidensya laban kay Victor, pinagbantaan na lamang ng 4 ang pamilya ng karibal ko. Sinabihan ni Mang Dadoy sa oras na makita niya si Victor o magtagpo man ang landas nila, sisiguraduhin niyang mata lang nito ang walang latay. Sumigunda naman ang panganay na kapatid ni Madel at sinabihan ng ina ni Victor na babarilin niya uli hanggang sa malagutan ng hininga ang lalaki, oras na mag-cross ang kanilang landas. Mapasaan yung aswang man ito o tao. Dahil sa nangyari, parang dumagdag ang pogi points ko kay Madel noon. Sinagot niya ako at yun, nagkatuluyan kami. Meron na kaming 3 anak ni Madel ngayon at masaya kaming namumuhay ng tahimik.